Hi mga mamshies! Good evening! I'm Mommy Maros, ang mamshi na maitim na may dalawang chikiting. Hello! Kumusta kayo sa mga mamshi dyan na breastfeeding moms, especially, and to those na soon-to-be moms, pregnant moms. Hello! Kumusta kayo? I just want to share something regarding breastfeeding. I'm a breastfeeding mom of two, a 4-year-old and a 1-year-old, actually 1.5-year-old, and I'm breastfeeding them. I'm a breastfed mom, something like that. Just wanna share for the pregnant moms. I'm not an expert, but gusto ko lang advice sa inyo na sa una, hirap. Sobrang hirap. But ako, personally, nung mga 8 months ako na nagbubuntis sa panganay ko, I search for a group. Kasi walang nag-a-advise sa akin, even my mom, my friends, regarding breastfeeding. So, as in totally, wala talaga akong alam regarding sa breastfeeding. Actually, nung una nga, nung dalaga ko, sabi ko, sorry for the word na sasabihin ko. Sabi ko nung dalaga ko, pag may nakikita akong breastfeeding mom, ay siguro wala siyang pambili ng gatas, kaya yung dede na lang niya ng milk, yung niya sa anak niya. Then, nung nandun ako sa situation, I realized na sobrang laking tulong ng milk ng mommy. Why? Because hindi mo na kailangan bumili sa stores ng mga formula milk. Yun nga lang sobrang sakit. Going back, then dumating yung time na pinanganak ko yung panganay ko. Then yun, nag-breastfeed siya. Sobrang nakakatuwa. Pero sobrang masakit. Kasi alam mo yun, yung sobrang parang ang daming laman ng boobs mo. Sorry for the word. Ang daming laman ng boobs mo. Tapos, nananakit yung kilikili mo kasi feeling mo meron din siyang gatas. Yung dalawang boobs mo, sobrang puputok. Pero, seeing your child, your daughter na nakakakuha ng milk sa'yo, sobrang amazing. Sobrang, wow, thank you Lord for this gift. And dumating yung time na dalawa na silang nagbe-breastfeed sa akin. And ang tawag daw doon, tandem feeding. So, ayun, pinagpatuloy ko lang din kahit sobra talagang sakit ng pag-breastfeed. Kasi nandiyan yung time, may dalawa silang dumidede sa'yo. Tapos, hinihila pa nila yung dede mo. Imagine that. Nakahiga kami, tatlo kami kasi yung anak kong bunso and then yung anak kong panganay, then ako sa gitna. Sobra pag hinihila nila, tapos nagigigil sila dun sa boobs mo. Pero yung fulfillment na makikita mo sa kanila, tapos ningitian ka nila, tapos biglang sasabihin sa'yo ng anak mo, Mommy, I love you, or i-kiss ka nila. Sobrang napaka-fulfilling sa pakiramdam. And then, yun na, tipid din siya kasi hindi ka nabibili ng formula milk. But, for those moms naman na kasi hindi naman tayo pare-pareho. So, for those moms na naiintindihan ko rin na hindi sila nakakapag-breastfeed kasi meron tayo kanya-kanya reason, don't worry moms, because sobrang 2 thumbs up pa rin sa inyo kasi hindi madali ang
ang pagiging mom. Alam natin lahat yan na mami. Nandiyan yung iikli talaga yung PC mo. So, sobrang kakulitan ng mga anak mo. Pero, at the end of the day, pag tulog na sila, parang iisip mo na sobrang Lord, thank you. Yun lang. And for moms naman yung breastfeeding, 2 thumbs up din sa inyo. Pagpatuloy niyo lang yan. And, support the breastfeeding and non-breastfeeding moms because lahat tayong mga moms, kailangan natin ng support. Kailangan natin ng tao na iintindi sa atin. And one more thing, just want to share. Alam niyo, nung una ako nag-breastfeed, isa sa masakit na narinig ko from a relative, umiiyak yung anak ko one time. Hindi pa siya nun. Ang sinabi niya sa akin, baka wala nang makukuha sa'yo. Baka wala nang laman yung bebe. So, parang, aray. Pero nakikita ko naman, meron namang laman. As in, pag pinisit mo siya, may lumalabas naman. Yun yung isa sa pinakamasakit. Kasi parang, hindi nyo na nga ako magawang supportahan. Sasabihin niyo pa ng ganun. Sobrang wow, napaka-encouraging naman. Pero yun yung nag-pursue sa akin na, Maros, kaya mo yan. Kakayanin mo yan. So, parang ako na lang sa sarili ko yung nagtitiwala. Tsaka yung dalawa kong anak na, Mommy, thank you. Kasi, email ka for us. Galing sa boobs mo. And syempre, hindi naman lang yung galing sa akin. Galing kay Lord. Siya talaga yung isa sa mga dahilan kung bakit may laman yung boobs ko nagatas hanggang ngayon. Na 4 years old na yung anak. And for that, for other moms, laban lang. Try nyo lang nang i-try kahit masakit. Kasi eventually, lalaki yung mga anak natin. And memories will just remain. The memories, yun lang yung magre-remain sa atin na maging proud mom ka. And magiging proud din yung mga anak mo sa'yo. And one more thing, kapag hinalikan ka ng anak mo after nilang dumili, parang durog yung puso mo. Parang, wow. Parang, thank you, Lord, for this blessing. Thank you, Lord, for this milk that you've given to moms. So, yun. Share ko lang. Lahat tayo may worth. Kung hindi man nakikita ng ibang tao yung worth mo, ikaw mismo sa sarili mo, at yung mga anak mo, sila yung magbibigay sa'yo ng worth ng si Lord. Kasi hindi mo naman kailangan na i-applause ka ng ibang tao. Basta nandyan si Lord, nandyan yung mga anak mo na nakakaramdam na mahal mo sila. Sometimes, through your milk, binibigay sa kanila kahit sobrang sakit na. Totoo, hindi madaling magpadede ng dalawang anak, ng isang 4-year-old and of 1-year-old daughter. Hindi. Pero, kinaya ko. So, moms, alam ko makakaya mo. And, good luck. Good luck sa inyong mga momshi. Isa pa pala, may isa pa akong i-share. Nung nag-work ako, I tried na kahit nasa office ako, I pump. Nung una, bumili ako ng electric pump. Sobrang mahal. Siguro mga around 8 to 10K na dito. Then, hindi ako nakaproduce na yun yung ginagamit ko. Nakaproduce ako, pero mga 2 ounce lang, ganyan yung napoproduce ko. So, one time, nanood ako ng YouTube. Tapos nakita ko doon,
yung mom na nag-hand express ang tawag nila. Hand express. So, itong mom na to, ito kung paano niya ginagawa. Ini-stimulate niya yung ano niya, yung boobs niya, then pagka-stimulate niya, ipipress niya, i-hand express niya yung boobs niya. Hindi. Wow. Siguro naka-ano ko. First time ko naka 6 ounce, 7 ounce ako in one pumping, in one hand express pumping. Sobrang naka 7 ounce ako. Compared dun sa electric pump na naka 2 ounce na ako. So yun. So, tinuloy-tuloy ko siya. So, kahit na nag-work ako that time, okay siya. Nakakaiwan ako ng ounces of milk sa anak ko, sa mga anak ko. So, kahit nawala ako, breast milk pa rin yung iniinom nila. So, yun, kinakaya naman. So, kahit working mom, kaya siya. Just trust your boobs. Trust God. And iisipin mo lang positively na para to sa anak ko, para sabihin nila kasi nakakalakas to ng buto, immune system or what. Pero siguro added ano na lang yun, added benefits na lang yun for your child. Pero yun, sobrang fulfilling. Tapos hanggang sa tinuloy-tuloy ko, hanggang sa yun, sobrang dami. Although yung isa kong regret, hindi ako nakakapag-donate, which is yun sana yung gusto ko. Kasi sobrang sapat lang. So, yun. Pero may ibang moms na nakakapag-donate sila. Yun. So, kanya-kanya yung struggles. But, tandaan nyo na breastfeeding kayo, hindi kayo breastfeeding, tandaan nyo na your children will always be proud of you. Kung ano man kayo. Like, I am na proud sa mama ko na dahil kumbaga parang I become like this. I'm not perfect. I do have too many imperfections. Pero I chose na gumawa ng tama. Gumawa ng kung ano yung nararapat. Kung ano yung hindi mali. So, yun. Pero we all still have imperfections. But, with the help of God, with the help of the community, every day we became a better person, and we are a work in progress person. Yun lang. Sa mga breastfeeding mom, sana naka-inspire ko sa inyo. Kaya natin. Kinaya ng ibang breastfeeding mom na mag-tandem feeding until now, kakayanin nila din kahit masakit. Kasi, hindi naman forever ang sakit eh. Hindi forever. At tatandaan nyo, hindi sila forever baby, hindi sila forever toddler. So, always cherish the moments you have with them and love them as much as you can. Because, alam mo, sa mga anak ko nararamdaman yung unconditional love sa kanila. Super safe. And with the help of God also, kaya na nakakaya natin ito lahat. Kaya nakakaya ko to at nakakaya mo. Kaya if you have questions o kung gusto mo kung maka-chat or regarding breastfeeding, kung ano yung pwede kong i-share pa, you can just always be thankful and just be proud of yourself. Just be you. And love your children, love the people around you. And most of all, love God. Thank you for watching. Have a good day. Have a good night. Bye-bye.